A-attend ka ba sa JS prom? Tanong sa kanya ni Crisanto, kaibigan at kaklase niya. Hindi ko pa alam, sagot niya habang binubuklat-buklat ang hawak na libro. Sa palagay mo ba'y may date na si Marina? Tanong niya sa kanya. Malay ko, kay balikat niya ang sagot at pabirong hinampas sa braso ang barkada at kaklase. At may bala ka pa palang pumorka kay Marina, ha? Namula naman si Crisanto. Medyo. Ay nako, Crisanto, naghahanap ka lang ng batong ipupukok sa ulo mo. Maghanap ka na lang ng iba. Siguro nga, nag-aalanganin din ako, wika ng binatili. Kasi baka sila na ni Kiel eh. Nag-scream ang mga kilay niya sa narinig. Bakit mo naman nasabi? Seryoso ang tingin niya. Nakita ko kasi sila minsan sa beach na magkasama. Pagkukwento nito, sa mismong likod ng bahay ni Kiel, sila lang dalawang magkahawak kamay. Magkahawak kamay? She shrieked. Hindi may kapaniwalang hinarap niya ang kaklase. Kailan? Huwag kang tumili. Tinitingnan tuloy tayo ng mga tao. Saway nito. A week ago or so, kaya lang nakalimutan kong itanong sa'yo. Wala akong alam. Napatingin siya sa kawalan at nag-isip. Pagdating niya sa bahay ay ibinabalang niya ang mga gamit sa school. Kinuha sa garahe ang bisikleta at kagad na tinungong bahay ni Kiel. Isinandal lang niya ang bisikleta sa bakod at tuloy-tuloy sa loob. Nakita niyang bukas ang library sa ibaba at sumilip siya. Tita Senny, nasan po si Kiel? Tanong niya sa mama nito na abala sa paggawa ng lesson plan. Nasa kwarto niya, iha. Puntahan mo na lang. Nakangiting lingon sa kanya ni Mrs. Santa Romana bago pinagpatuloy ang ginagawa. Sa dala-dalawang bayitang ay pumanik siya sa itaas. Tuloy-tuloy siya sa silid. Ni Kiel, naroon ang binata at may kausap sa telepono. Pasadlak siyang naupo sa kama nito. Sinong kausap mo? Tanong niya. Hindi siya sinagot ni Kiel at tumalikod ito at halos pabulong na nagpaalam sa kausap sa telepono. Kiel, ano ka ba? Inis niyang sabi at tinagtag ang braso ng kaibigan. Hinarap lang siya ni Kiel nang maibaba ng tongpon. Bakit ba? Sino ba ang kausap mo? Tanong niya ulit. Wala ka na ron. Naupo ito sa tabi niya. Siguro bang nililigawan mo na naman yun ano? Tukso niya rito at lumabi. Hoy, ano naman? Binata ako at malayang manligo. Nirapan niya ito at kinuha ang unan at inihampas dito. Isusumbong kita kay Tita Senny. Pananakot niya. Kung di pa may nakapagsabi sa akin nag-date kayo ni Tricia sa Trinidad, sumbongera ka na pala ngayon. Natatawang sabi ni Kiel sabay salag ng agaw sa kanya ng ulo. Pero matagal na yung nabalitaan ni si Tad. May bago na uling boyfriend si Tricia. So ibig sabihin na iba na naman ngayon. Pinanlakahan niya ito ng mata. Chismosa. Pinundot ni Kiel ang marinang ilong niya. Aray, isang malakas na sigaw ang pinakawala niya. Sakalang binitiwan ito ang namumula niyang ilong. Tingnan mo ang ilong mo, parang hinog na kamatis. Nakangiting ka nito. Habang maluhaluhang hinimas naman niya ang nakasaktang ilong. Kamatis pala. Dinampot niya uli ang una at pinaghampas ito. Lumampot din ang unang si Kiel at gumanti rin ang hampas. Pareho na silang nakatayo sa ibabaw ng kama na tila mga restless. Tumitili si Astrid habang naghahampas ng mga unan na ang mga polistar na nabusbos ay nagkalat na sa ibabaw ng kama at sahig. Kiel, Astrid, ang mama ni Kiel, nasa bunga dito ng pinto at nakapamewang at nanlalaki. Ang mga mata, bigla silang natigilan sa ginagawa. Nagkatingin ng sandali at nagbawi rin ng mga paningin. Humihingal na naupo sa kama si Astrid. Sumunod si Kiel na naupo sa gilid ng kama. Ano ka ba, Kiel? Si Mrs. Santa Romana at isa-isang pinupulot ang mga polistar na nagkalat sa paligid. Baka akala mo'y 12 anyos ka pa lang kung magharot kayong dalawa. Ang lalaki niyo ay para kayong mga bata kung umasta. Naririnig sa buong subdivision ng mga bosses niyo, pati trabaho ko'y naaabala ninyo. Hindi nito malaman kung matatawa o magagalit sa dalawa. Umiiling na ilagay nito sa ibabaw ng study table ang mga sinamsam na polyester. Binigyan niyo pa ako ng trabaho ngayon. Si Astrid ang sisihin niyo, mama. Ani Kiel na nilingon ng dalagit at pinipigil ang mangiti. Aba, at bakit po ako? Pa-inosenteng depensa niya. Siya po tita ang nauna. Kayong dalawa, oo. Kinuha nito ang kasama ang mga unang nabusbos at ang naibong pulis at lumakad patungo sa pinto. Dadalhin ko na ito sa at nang matahinan ni Mami. Gustong makalabas ng silid si Senna ay bumunghalit ng tawa ang dalawa. May kauilang sandali ring nagtawan. Maya-maya hinarap siya ni Kiel. Nilaro-laro ang buhok niya. Bakit ka nga pala narito? Tanong nito. Huwag mong sabihin para makapaghampas ng ulo. Hitis. Shirin. Kaya ako nagpunta rito kasi may itatanong ako sa'yo. Umayos siya ng pagkakaupo sa ibabaw ng kama. Tungkol saan? Tanong nito na nahiga pa halang at iniunan ang mga braso. Ang mga binti na kalawit sa kama. Kay Marina, sagot ni Aston. Hindi na kaila sa kanya ang interes sa mukha ni Kiel nang sabihin niya yun. May boyfriend na ba siya? Nagkibit balikat si Kiel. Iniwas sa kanya ang mga mata. Ewan ko. Bakit mo naman naitanong?
Wala lang, kasi si Crisanto. Yung kaklase ko ibalak yatang pumorma kay Marina. Bakit hindi mo kay Marina itanong? Nakakainis naman si Marina. Masyadong malihim. Sumimangot siya. Natawa si Kel sa sinabi niya. Palibhasa, super daldal ka. Anyway, isa pa sa sadya ko sa'yo ay baka duman ako sa JS prom namin. Patuloy niya. Si Kel ay nakikinig lang. Baka naman pwedeng maging partner ka. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ng binata. Sandali siyang tinitigan ito. Huwag na ako, sweetheart. Baka exam period namin sa araw na yun. Tiyak na hindi ako pwede. Sandaling hindi nagsalita si Astrid pagkarinig si Dermot. Pangalawang banggit ni Kel ay yun mula kanina. Maliliit pa silang mga bata yun ang tawag sa kanya ni Kel. Katawagang dumalang nang dumating si Marina. At nitong mga nakarang taon ay tuluyan ang hindi niya narinig mula kay Kel. Ngayon na lang ulit. Kakainis ka naman. Sinabayain ng buntong hininga. Hindi na lang siguro ako dadal sa prom. Hindi ba marami ka namang barkadang boys? Ani Kel na tumayo sa pagkakahiga at inakbayan siya. Ayoko nga sa kanila. Ang sabihin mo, takot sa'yo ang mga boys sa school. Kasi naman matun ka at napakagaslo kumilos. Hindi mo gayahin si Marina. Niyam siyang sumimangot sa sinabi ni Kel. Gusto niyang sumbatan ito na lagi na lang siyang ikinukumpara dito. Si Marina ay mahinim, mabining kumilos, pinungumiti, etc. etc. Muli siyang bumuntong hininga at tumayo na. Uuwi na nga muna ako. Sige na Marina, pangungulit niya rito nang magkita sila sa kantin sa eskwelahan. Astrid, napakakulit mo. Ani Marina na tuloy sa pagkain. Ayoko sabi, Pearl. Mabait naman si Crisanto. Build up niya sa kabarkada. Wala ka pa naman. Yatang partner sa prom. Sino naman ang may sabi sa iyong wala? Matamis at makahulugang ngumiti si Marina. May partner ka na. Sino? Interesado na yung tanong. Time ko na, sige. At bago pa siya nakapagsalita ay nakatayo na ito. At nagmamadaling umalis. Napasunod na lang siya ng tingin sa kababata. Hi ma'am, bati ni Astrid sa inasabay halik sa pisngi nito. What's that? Inuso niya ang oven na nakaon. Carrot cake at luto na yan. Sagot ni Karina at kinuha ang pot holder at hinango mula sa oven ng tray ng cake. Yaks, she made a face. Kaya hindi ako tumabatawa dahil kahit sa cake ay puro gulay ang lagi ninyong inihahanda. Bakit ba lagi mong sinasabing payat ka? Hindi ka payat. You're slim. She rolled her eyes. At saka healthy foods ang inihahanda ko sa inyo ng amo mo. Masama ba yun? Ang mami niya isang nutritionist. Sa isang malaking ospital sa Maynila bago ito napangasawa ng daddy niya. Naging full-time housewife ng pakasalan ni Benedict. Malayo ang Maynila mula sa San Ignacio at gusto ni Benedict na sa bahay na lang ang mami niya na hindi naman kinontra ni Karina. Ang daddy niya executive sa isang milk company na ang main office sa Australia. 3 years ago, right after her graduation from elementary, ay nasa doon ang ama niya. Isinama sila ni Benedict sa unang taon nito sa Australia. Ligalo sa kanya nang magtapos siyang valedictorian. Taon nila ginugol na mag-ina ang summer vacation. Sige na nga, pero paborito ni Tita Sena yung carrot cake, diba? Bago pa makasagot si Tita Karina, ay dinugtong, dadalhan ko at patakbong lumabas ng kusina. Ang Tita Sena mo o si Kel, tuksong pahabol ni Karina. Nasa labas na siya ng two-lover door nang magpreno. Dumukwang sa dalawang pinto. May laman ba ang sinabi niyong mami? Nananansyang tanong niya sa ina na nakangiti. Ano ba ang pinagsasasaming bata ka? Tinatanong ko lang kung ilan ang pagdadala mo para madamihan ko ang padadala. Painosenteng sagot nito. Mami naman, syempre silang tatlong mag-anak at doon ko rin kakainin ng share. Sige, pero magpalit ka muna ng pambahay. Malamig na ito sa sandaling makababa. Napailing si Karina ng makalis ang anak. Bagamat kung minsan na spoil ito dahil nag-iisa lang. Bukod pa sa wala itong gusto na hindi ipinagkakaloob ng asawa, ay likas dito ang pagiging masunurin at malambing. Alam niyang bata pa lang si Astrid ay malapit na kay Kel. Marahil ay nasasabi ito sa kapatid na lalaki. Subalit nitong huli ay nahahalata niya ang pagkahulog ng damdamin ng anak kay Kel. At she considered it normal na magka-crush si Astrid sa anak ng kumari niya. Kel was devastatingly attractive. Astrid would get over it soon at muli na namang magka-crush sa ibang lalaki. Part of growing up. She really hoped so. Dahil nabanggit niya sa ni Senny na tila nagkakaseryosohan na si Kel at Marina na malimit magtawagan sa telepono ang dalawa at malimit din naman ito sa beach na magkasamang naliligo. Ang sabi sa akin ni Marina mayroon na raw siyang partner sa prom. Kwento niya kay Kel habang magkaharap silang nagmemeryenda at dala niyang cake. Sinabi ba niya kung sino? Interesadong tanong ni Kel na hindi na ituloy ang pagsubok. Hindi, ngumunguy ang sabi niya. Palpak nga si Crisanto eh. You never learned your table manners. Umum ka nga muna. Higirmis at tinabot ang orange juice. Tinasan lang yun ng kili ang sinabi nito. Ako nga wala nang balak pumunta sa prom kasi ayaw mo naman. Sabi niya sabay abot ng baso ng juice.
Hindi kumibo si Kel. Napatingin dito si Astrid may pumasok na kalokohan sa isip. Lumukuha ang daligita at bago pa mahulaan ni Kel ang gagawin niya, napuno na ng icing ang ilong ng binata. Astrid, bulalas ni Kel. Napatayo ito at nasagi ang baso ng Diyos at tumapon sa short nitong suot. Natawa siya ng malakas. Tawang agad ding natigil ang maramdaman ng kamay ni Kel sa pisngi. Tumatawang inihahapis ng binata sa pisngi ang lahat ng icing sa kayot niya. Napasigaw siya ng malakas. I believe in the adage that says, don't get mad, get even. Isang halakak ang pinakawalan nito, then rushed to the door when she was about to retaliate. Wala siyang balak na dumalo sa JS prom, pero nanghihinayang naman siya sa damit na binili sa kanya ng mami niya na sa Ruston sa Manila pa dinayo. Akala kasi nito ay dadalo siya. Isa pa pinilit din siya ng mga kabarkada na dumalo. Umagay sa kanya ang suot na bestidang baby pink. Hindi siya pinayuhan ng ina na maglagay ng makapal na makeup. Maliban sa bulbo at manipis na lipstick, ang makeup ay binabagay sa okasyon niya. Ani Karina habang nilalagyan siya ng bahagyang lipsticks. Ang totoo niya ng mami, naiilang ako mag-makeup so I don't really mind. Sinipat niya ang sarili sa salamin, a little bit surprised of what she saw there, then smiled a little. She was pleased at the sudden change in her. She looked beautiful. There you are, nasisiya ang sabi ni Karina matapos i-braid mula sa itaas ng ulo niya ang lampas balikat niyang buhok. Tinitigan ang refleksyon ng anak sa salamin. Soon you will bloom into a beautiful woman, Astrid. I like it, Mom. When you say I'm beautiful, nakakadagdag ng kumpiyansa ko sa aking sarili. Ani at sinamahan ng buntong hininga. But you are beautiful, dear. Tinignan siya nito mula sa refleksyon niya sa salamin. Pero hindi ako maganda kumpara kay Marina. Do not mistake voice and fashion for beauty, darling. They may please the eye for a moment, but beauty has the power to hold a man in truth. Marina's voice and fashionable, and very appealing in a facial way, but you are beautiful, Astrid, in a different way, and you got something. Thank you. Initian niya ang ina. But what is that something? She asked half curiously. Nagkibit ng mga balikat si Karina. I can't explain exactly, Iha. Katangian iyon na inilalabas ng isang tao. She pouted. Sinasabi niyo lang yan upang patasin ang aking moral. Alam niyo namang noon pa'y lagi nilang akong second best pagdating kay Marina. Seryosong may ilang sandaling tinitigan ni Karina ang anak mula sa salamin. Alam mo, kaya mo lang ikinukumpara ang sarili mo kay Marina dahil sa palagay mo'y kakompetensya mo siya sa pagtingin ni Kel, di ba? Nang hindi kumibo si Astrid ay nagpatuloy si Karina. Nang nasa Australia tayo minsan, naalala mo ba yung full na farm na kaibigan ng daddy mo? Sandaling nag-isip si Astrid. Oh yes, inalok pa nga sa akin yun ni Tito Gardner. Ang tinutukoy niya ang Australia na kaibigang matalik ng ama. Kung gusto ko raw ay sa akin na, hindi ko nga lang maiuwi rito sa atin dahil saan naman natin yun ilalagay. Why? Did you find that fall pretty? She gave an exaggerating pout at sinipat ang sarili sa salamin. No, ang hahaba ng mga bihis at payat. Napangiti si Karina. Exactly, sa huling sulat ng daddy mo sa akin ay nabanggit na yung maganda at magilas na ng chestnut mare. Nagsalubong ang mga kilay ng dalagita. Sorry ma'am, pero hindi kita naiintindihan. Bakit natin biglang napag-usapan ng tungkol sa fall na yun? Hindi pare-pareho ang growth development ng isang tao, Astrid. Sagot ni Karina. Sa mata very young age ay tila dalaga na kaagad. May iba naman na late bloomers. Tulad ng fall, sabi mo nga ay payat at mahaba ang bias. That was 3 years ago. Sabi ng daddy mo isa na siyang magandang mare ngayon. Get what I mean? She smiled. Yeah, and don't you bother yourself with your height. Hindi ka ganon kataas dahil slim ka, kaya inaakala mong napakataas mo na. Thanks, Mom. Tumayo siya at hinatkangan ng ina. Somehow nakabawas sa inferiority complex niya ang mga sinabi ng ina. Sa kanilang ang dalawa ni Marina, siya ang tinatawag na Prince at si Marina naman ang beauty. Many times in the past, she wished na siya na si Marina at kay Marina ng katalinuhan niya. Only to realize later na hindi niya gustong ipagpalit ang sarili sa kahit na kaninong tao.